balang araw, ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na hinahangad ng ating puso. Pero sa ngayon, kung minsan, wala tayo ng mga bagay na meron ng iba. Ang hirap po talaga. Dapat handang magsakripisyo ang mga Kristiyano. Isang tamang mga nagawing pinakamahalaga sa ating buhay at material ng mga bagay. Alalahanin ninyo ang nangyari mga ilang taon na ang nakalilipas dito mismo sa Efeso. Tinipon ng mga kapatid na dating nagsasagawa ng mga mahika ang kanilang mga aklat tungkol sa espiritismo at sinuno ang mga ito sa harap ng lahat. Napakalaking sakripisyo ito. Naging usap-usapan pala ito maging sa Jerusalem. Mahigit 40 taon na ang lumipas mula nang mangyari ito. Napakalaking ang patotoo ang naibigay ito. Tingnan mo yung mga tao nito. Ano kaya ang nangyayari ko? Iniipon ng ilan sa kanila ang mga aklat. Bakit kaya? Hindi ko alam. Sino ba ang mga tao iyan? Ewan ko. Pero nakita ko na sila sa lungsod na nangangaral tungkol kay Jesus. Malamang nakasama nila yung tinatawag nilang Pablo. Yun, yung lalaking yun na nakaputi. Kadaraan lang niya dito at marami siyang dalang aklat tungkol sa mahika. Napakarami talaga makita. Ano kaya? Ibebenta kaya nila mga yun? Siguro, malapit lang dito ang pamilihan. Interesado ako sa mga aklat na yun. Baka pwede kong bilhin na lang mga yun. Kailangan mo ng malaking halaga para mabili ang mga iyon. Tiyak na mamahalin ang mga aklat na iyon. Tingnan mo, may dala na namang mga aklat ang lalaking yun. Bakit hindi nila iniingatan ang mga sagradong aklat na iyon? Dapat nilang ituring na banal ang mga iyon. Oo nga. Basta na lamang nila itinatambak ang mga aklat sa lupa. Wala silang galang. Ginagalit ng mga taong ito, mga espiritu. Tingnan mo, may dalang sulo ang lalaking iyon. Naku! Sinisila ba niya ang mga aklat? Kalokohan ito. Lumayo tayo. Papatayin sila ng mga espiritu. Walang nangyayari sa kanila. Ang mga aklat! Ang mga aklat! Nilalamon na naman po eh. Ibili ko na lang sana mga yun. Sayang. Nawala na lahat ang sagradong paalamang yun. Halika, lapitan natin ang mga lalaking iyon at tanungin natin sila kung anong ibig sabihin ito. Dahil sa pangyayaring iyon, patuloy na lumago ang mabuting balita sa makapangyarihang paraan. Ang mga aklat na iyon ay nagkakahalaga ng 50,000 pirasong bilang. Napakalaking halaga noon. Mukhang bibig ni Kuya Escolio sa pera. Ang kanyang pera. Sinasabi niyang hindi natin dapat ikalya ang pagkakaroon ng salapi, ng maraming salapi, dahil makakatulong daw ito para maitaguyod natin ang kapakanan ng kaharian. Hindi niya susunugin ang kanyang pera. Isinulat ni Lucas ang tungkol sa pagsulog sa mga aklat. Pero hindi ko ba ito napag-iisipan ng gusto? Bilang pamilya, baka dapat natin pag-isipan kung anong mga sakripisyo ang kailangan natin gawin upang maitaguyod ang pangarap ng mabuting balita. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ayaw ingatan ng mga kapatid ang mga aklat na yun, Kuya Juan. Pero, bakit hindi na lang po nila pinagbili ang mga yun? Oo nga, tiyak na nagamit sana nila ang pera iyon sa mabuting paraan. Nagamit sana nila iyon para tulungan ng mga dukha o para itaguyod ang ating pananampalataya sa ibang paraan. Tiyak na may mabuti silang dahilan para sa paggawa ng Kuya. May dalawang mabuting dahilan kung bakit hindi pinagbili ng mga kapatid ng mga aklat na yun, Lucio. Una, gusto nilang malaman ng mga tao na ang mga Kristiyano ay walang anumang kaugnayan sa espiritismo o sa katunayan sa buwat na religiyon. Ikalawa, ayaw ng mga kapatid na ma-impluensyahan at maliligaw ng mga aklat na iyon ang sinuman. Ang gusto nilang panaganapin ay ang kaalaman tungkol kay Jehovah, hindi ang kay Satanas. Nagdulot ng malaking kapurihan kay Jehovah ang
kanilang sakripisyo. Ang bawat Kristiyano ay may isinasakripisyo. Ang pagsunod kay Kristo ay humihiling ng pagsasakripisyo. Kahit ang tapat na mayayamang kapatid ay dapat patuloy na magsakripisyo. Hindi ba't sinabi ni Jesus, sino mang hindi tumanggap sa kanyang pahirapan tulos at sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin? Bakit naman ang niya? Minsan po kasi, napakahirap maging Kristiyano. Kapag nakikita ko si Helen na may bagong alahas, salamin, magagarang damit, lambong, at magandang ipit sa buhok, na naiingit po ako. Makabubuting panatiling simple ang ating buhay, Kuya. Tandaan mo, kahit ang ating Panginoon ay walang dakong mahiga ng kanyang ulo. Pero, tiniyak ni Jehova na nasasapatan ang lahat ng pangangailangan niya. Ang simpleng buhay ay proteksyon natin laban sa sanlibutan. Mula ngayon, tuwing kakain ako ng isda, iisipin ko sinabi ni Jesus kay Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Napakahusay na sinabi mo, anak ko. O sige, nalakad na ako. Aalalayan ko po kayo, Kuya Juan. O sige mga anak, patuloy nawa kayong sumulong sa espiritual. Magandang gabi sa inyo lahat.